Ayo, what's up? Welcome back din sa ating channel dito sa Moves TV. Alright, so tayo nagbabalik-balik mga kababayan. At ito, breaking news. Pulong Duterte umatras po sa ICI. Ano ba naman yan mga kababayan? Ha? So, eto na nga mga kababayan. Ha? Oh. Ano masasabi nyo dyan? Oh. Pulong Duterte declines ICI invitation. Naku po. Sabi nga nung iba nabahag daw ba ang buntot ni Pulong Duterte? May mabubunyag ba? Oh. Davao City Representative Paulo Pulong Duterte on Thursday has declined the Independent Commission for Infrastructure's request for him to appear in its investigation regarding flood control projects. Yan sinasabi ko sa inyo di ba? Yan sinasabi ko sa inyo, no? Nung sinabi ni Pulong Duterte na haharap siya sa ICI, nagdiwang ang mga DDS. Ano sabi nila? Yan si Pulong, walang tinatago. O ngayon, dinecline. Ano sabi nila? Dapat lang, no? Tragis na yan. Yan sinasabi ko sa inyo mga kababayan, no? Sila yung sumisigaw ng transparency. Sila yung sumisigaw ng accountability. Diba? Nung pinatawag sila ng ICI, ang dami na nilang dahilan. Panoorin muna natin itong balita mga babayan. Diba? Dahil sigurado paging kayo mabubuisit dito. Eto. Mainit na balita, tumanggi si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte na humarap sa Independent Commission for Infrastructure kaugnay sa investigasyon sa flood control project sa kanyang distrito. Sa isang Facebook post, iginit ni Duterte na walang kapangyarihan o jurisdiction ng ICI sa kanya. The ICI appears without power nor jurisdiction over me. The constitutional separation of powers bars ICI, which is part of the executive branch, from including me in your executive mandate. Paano yung mga paano yung mga congressman na pinatawag? Wala rin ba jurisdiction sa kanila yung ICI? Ha? So pag ito ang kinatwiran mo, Pulong Duterte, no? Para mo na ring sinabi na yung ibang kongresista na iniimbitahan ng ICI para sa transparency, mga babayan, no, wala rin jurisdiction ng ICI. Galit na galit kayo kay Sandro. Gusto nyong paimbestigahan sa ICI. Kung sa iyo mismo nang galing na walang jurisdiction sa iyo ang ICI, di wala rin jurisdiction ng ICI kay Sandro Marcos. So bakit nyo tinuturo na si Sandro kasama, no, diyan sa mga na yan, corruption na yan? Diba? Sandro Marcos humarap sa ICI. No? Ano sabi ninyo? Diba? Ano sabi ninyo? Nung kayo iniimbitahan ng ICI, eto, ang sabi ninyo. No? Bukas sa panukalang baka nakakalimutan ninyo yung sagot, mga babayan, ni Representative Pulong Duterte. No? Baka nakakalimutan ninyo itong sinabi niya na to. Ito, ipapaalala ko lang sa mga DDS, ha? Ang sinasabi ko sa inyo Bukas sa panukalang investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI sa flood control projects, si Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte. Sa opisyal na pahayag, sinabi ni Congressman Duterte na wala... Ano sabi niya? Una sa lahat, I welcome the investigation. Wala tayong tinatago. Wala tayong tinatakbuhan. At wala tayong kinatatakutan. Bakit ngayon biglang decline?
Kung may investigasyon ng ICI, that is very much welcome. Mas mabuti ng klaro ang lahat kaysa puro sigaw sa media. O, sino yung sumisigaw sa social media ngayon? Ha? Siyang itinatago at kinatatakutan, kaya welcome sa kanya ang posibleng investigasyon ng ICI. Ang pahayag ni Congressman Duterte ay kasunod ng paghiling ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino sa ICI na imbestigahan ang mga flood control projects sa Davao City. Mayroon anyang 80 kontrata na nagkakahalaga ng 4.4 billion pesos mula 2019 hanggang 2022 na posibleng may red flag o anomalya sa mga kontrata. Sinasabi posible, no? Hindi sinasabing meron. Kaya nga may investigasyon eh. 'Di ba? Bakit si Romualdez gusto ninyong paimbestigahan sa ICI? 'Di ba? So kung sinasabi mo, Pulong Duterte, na walang kapangyarihan ang ICI, no? Kung sinasabi mong walang kapangyarihan ng ICI sa'yo, di wala rin kapangyarihan ng ICI kay Romualdez. So paano yan? Paano yan? Paano ngayon yan? Iimbestigahan. Tapos sisigaw kayo, sisigaw kayo na si Romualdez, si Pangulong Bongbong Marcos, no, ang mastermind ng korupsyon. Pang-ewan na lang yung mga katwira ninyo. Diyos ko po, ang mga palusot, grabe. Anya, binuo at bahagi ng executive branch ng ICI at may separation of powers ang executive at legislative branch. Wala rin man daw siyang maisasagot tungkol sa issue sa budget insertions dahil hindi siya bahagi ng House Appropriations Committee. Hindi naman budget insertion yung pinag-uusapan eh. Ang pinag-uusapan, yung mga posibleng may anomalya doon sa flood control project. Diba? Kaya nga iniimbitahan ka ng ICI para magpaliwanag eh. Diba? Kaya nga iniimbitahan ka ng ICI para sa investigasyon eh. Bakit biglang umatras? Akala ko walang kayo natatakutan. Akala ko para sa transparency ang sigaw ninyo. Diba? Akala ko okay na okay sa inyo ang sigaw ng ICI, mga babayan. Una sa lahat, I welcome the investigation. Wala tayong tinatago, wala tayong tinatakbuhan, at wala tayong kinatatakutan. Alam natin, matatapang to mga to. Talagang kaya nilang harapin, mga babayan. Lahat, no? Diba? Pero ang tanong kasi dito, ito yung sinabi ninyo. No? Walang tinatago. Wini-welcome yung investigation ng ICI. Wala kayong tinatakbuhan at wala kayong kinatatakutan. Bakit natakot sa ICI? Bakit natakot sa ICI? Diba? And the ICI hearing, the truth will stand. And in the ICI hearing, the truth will stand with or without the political noise. Sabi dito, mga babayan. Pero bakit biglang umatras? Bakit biglang natakot? No, bakit biglang umatras? Ito yung sulat, mga babayan. No, basahin natin. Itong sulat na to, no, galing po dito kay Pulong Duterte. Ano sabi po? Duterte declines ICI invitation. Says Marcos body has no jurisdiction, only agenda. Agenda ninyong tinatawag. Alam nyo, ganito kasi yan, mga babayan. Binuo yung ICI, di ba, para imbestigahan yung korupsyon sa flood control. Di ba? Kayo sumisigaw eh. Transparency. Di ba ang sigaw ninyo? Mapanagot yung mga may kasalanan. So, nung kayo na ngayon, ang pagdating sa inyo, kayo na yung iimbestigahan dahil meron di umano, sabihin natin hindi pa kumpirmado, di umano, no, may anomalya, bakit ayaw ninyo magpa-imbestiga? Tapos sasabihin ninyo yung Pangulong Bongbong Marcos, no, inilalayo ang issue sa kanya? Diba? Siya nga yung nagbunyag neto. Bakit ngayon ayaw?
In a strongly worded letter addressed to ICI Chair Andres Reyes, Duterte said the commission created under Executive Order number 94 is part of the executive branch and therefore cannot summon or compel a sitting member of the House, citing the constitutional doctrine of separation of powers. The ICI appears without power nor jurisdiction over me, Duterte wrote on page 1 of the letter. He further accused the commission of issuing a vague and ambiguous invitation lacking factual and legal basis. Absent any particulars or details of matters in the possession of ICI, it is part of due process, fairness, and respect, mga babayan. Yan yung sigaw niya, due process. Diba? Ang sigaw nga na ninyo, sumisigaw din kayo ng transparency. Ngayon, nung kayo na iimbestigahan, ayaw na ninyo humarap for transparency, for accountability. Bakit ayaw na ninyo bigla? Diba? Ito pa yung sinasabi niya, to use me and my sister VP Sara to divert the truth is highly unacceptable and deplorable. Diba? Dinadivert daw, mga babayan, yung katotohanan. May iniimbestigahan nga kayo Paano idadivert? Diba? Dito lumabas yung totoo. Duterte concluded by calling the ICI President Marcos Jr.'s tool for pure political propaganda intended to weaken the Duterte family ahead of the 2028 national and local elections. It is continuing political propaganda and harassment against our family. Eto na. Diba? So may plano pa sila sa 2028 national election sa local. Eto na yung sinasabi natin, mga babayan. Diba? Eto na yung sinasabi natin. May plano talaga sila for national election. Kaya nga nagpapabango sila ang mga pangalan nila Nagpapabango sila, mga babayan. Kaya nga pilit nilang sinisira yung administrasyon Diba? Anong threat kay Pangulong Bongbong Marcos? Anong threat? Pagkaupo niya, tapos na yung kanyang termino. Anong threat sa kanya? Diba? Kayo lang naman na nagdadawit sa kanya sa korupsyon, si Saldico. Nasaan ba si Saldico? Diba? Ayun, nagtatago. Yung isang testigo ni Marcoleta, nasa na? Wala rin, di na rin matagpuan. So, sino ngayon? Yung merong political propaganda. Ito, opinion lang natin, mga babayan. No, hindi naman natin sa binabanatan sila. Nagbibigay lang tayo ng opinion natin at reaction natin doon sa kanilang mga sinasabi at mga nakikita natin sa balita. Diba? Pero ito kasi, kung titignan natin maigi, politically motivated yung mga galaw. Nagtataka ako Diba? Nagtataka ako Bakit biglang umatras Diba? Ang lakas ng loob Sige, para daw wala raw silang inaatrasan. Walang tinatakbuhan. Walang kinatatakutan. Wini-welcome daw nila yung investigasyon ng ICI. Ngayon, sasabihin ninyo, walang jurisdiction sa inyo ang ICI? Diba? Nung araw na naimbestigahan kayo, wala nang jurisdiction sa inyo bigla yung ICI. So, niloloko nyo lang. Diba? Ang tanong dito, may tinatago ba o wala? So, alam nyo, natural na yan. Yan lagi yung sasabihin nila. Politically motivated yung ginagawa nila. Sinisiraan yung pamilya namin. Lang Marcos para hindi sila makatakbo sa 2028. Diba? Para sirain yung kanilang karir bilang mayor, congressman. Diba? Tandaan ninyo, taong bayan na nag-upo sa inyo. Hindi rin naman kayo kilala dati, kundi rin naman din sa mga Marcoses. Nagulat nga ako, biglang sumulpot pangalan Duterte. Sino ba yan? Diba? Out of nowhere, merong Duterte. Kaninong pamilya ba yung sumuporta sa inyo?
Real talk lang. Karamihan ng bumoto sa inyo, loyalista. Bakit? In-endorse eh. In-endorse ni Amy, in-endorse ng mga Marcoses eh. 'Di ba? In-endorse sa Norte, in-endorse sa Luzon. No? Kung wala nag-endorse sa inyo mga loyalista, hindi kayo mananalo. Real talk. Hindi kayo makikilala. Baka hanggang Davao lang talaga kayo. Real talk yan, mga babayan. Diba? O paano ngayon yan? Tapos na kagad yung investigasyon. Tapos sisiraan ninyo yung ICI. Sasabihin ninyo walang kredibilidad yung ICI. Alam na natin yung senaryo na yan. Noong naumpisa pa lang, sinabi ko na sa inyo na yung ICI, pilitin nilang sirain ang kredibilidad niyan para mahinto ang investigasyon sa flood control. Para mahinto yung investigasyon sa korupsyon. Diba? Malinaw. Kaya nila inaano yung ICI, kaya nila sinisira yung kredibilidad ng ICI, mga babayan. Ganon kalinaw. Malinaw pa sa sikat ng araw. Kasi may tatamaan eh. Diba? Takot na takot sila eh. Nagulat lahat eh. Nataranta lahat. No? Senador, hanggang pinakamababang level ng DPWH sa pool. Paano ngayon yan? Diba? Ano masasabi po ninyo dyan, mga babayan, no? I-comment sa ibaba ang mga opinion na atin yung pag-usapan, right? So yan, muli kita tayo sa ating next video. Ito muli ang inyong Kuya Mobs dito sa Mobs TV. Please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section, alright? Peace. I'm out.